Congratulations, Miss Santiago. You're hired. Yun ang ilan sa mga salita na namutahe sa bibig ni Mrs. Delgado, ang matandang sekretarya ni Mateo del Rosario, na nagbabalak mag-retire ng maaga sa edad na 47. Ito ang papalitan ni Luna bilang bagong sekretarya ng binatang bilyonaryo. Tinayos ni Luna ang salaming suot niya gamit ang kanyang hintuturo, saka napangiti ng malawak sa kanyang kaharap. Maging si Mrs. Delgado na siyang mismong nag-interview kay Luna ay nakangiti rin sa kanya ng malawak. Alam niyang hindi siya nagkamali sa pagpili kay Luna bilang bagong sekretarya ng binatang si Mateo. Dahil sa interview pa lamang niya kay Luna ay pinamalas na agad nito ang kanyang angking talino. Mukhang ang record nito na pinasa ni Luna sa kanya ay nagsasabi lahat ng katotohanan. Wala namang pagsidlan ng saya ngayon si Luna dahil halos mapunit na ang kanyang labi sa pagkakangiti ng malawak. Maraming salamat po, Mrs. Delgado. Pagpapasalamat ni Luna rito. I will assure you that I will do my job. As Mr. Del Rosario new secretary, I won't disappoint you. Isang maliit na ngiti ang sumili sa labi ni Mrs. Delgado bago siya tinignan sa mga mata nito. I will give you all informations about Mr. Mateo Del Rosario. Ani ni Mrs. Delgado sa seryosong tono. Paalala lang, Mrs. Santiago. Mr. Del Rosario ay hindi tipikal na boss na nakita mo lang sa isang kumpanya. At gusto kong matrain kita ng maayos bago ako tuluyang mag-resign at ipasa sa iyo ang posisyong ito. Hindi biro ang maging isang sekretarya ng isang Mateo Del Rosario, Miss Santiago. You must be ready for that. Napakunot naman ang noo si Luna sa sinabi nito sa kanyang babala. Nakaramdam din siya ng kaunting kaba sa dibdib. Masyado kaya itong stricto? Masyado kaya itong perfectionist? Ano kayang ibig sabihin nito sa mga sinasabi nito sa kanya na kailangan niyang maghanda? Ano pong ibig niyong sabihin? Nauutal na tanong ni Luna. Isang makahulugang ngiti ang binigay nito kay Luna. Makikita mo. Maikli nitong sagot sa kanya. Lalo namang naguluhan si Luna. Ngunit itinatak niya sa isipan niya na kahit ano pa man yun, ay hindi siya magpapatinag. Handa siyang harapin anuman iyon para sa trabahong pinaghirapan niya. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan matapos matanggap si Luna sa trabaho bilang sekretarya ni Mateo. 5 buwan na rin ang nakalipas simula ng tuluyan ng ipinasa ni Mrs. Delgado ang posisyon niya kay Luna bilang sekretarya ni Mateo matapos niyang matrain si Luna ng 1 buwan. Dahil kaagad namang nakuha ni Luna ang mga dapat at hindi niya dapat gawin sa trabaho niya, ay mabilis ang naging proseso na maipasa ito sa kanya ng tuluyan. Sa 6 na buwan na pagtatrabaho ni Luna kay Mateo, ay nalaman niya ang ibig sabihin ni Mrs. Delgado sa sinasabi nito sa kanya noon. Isang playboy si Mateo Del Rosario, at halos lahat na lang yata ng babae makikita nito ay nilalandi nito. At maabutan na lamang niya kinaumagahan sa kama ng binata, ang babaeng natipuhan at kakikilala lang niya ng gabi. Halos maubos na nga rin niya ang mga empleyado niyang babae dahil halos lahat ng mga ito ay kalandian at naikama na niya. Si Luna na lang yata ang bukod tanging hindi naaakit o nahahalina sa kakisigan ng binata. Mukhang natutuwa pa ang mga babae niya at ayos lamang sa kanila na ganong sitwasyon basta magkaroon lamang ng tsansang maranasan ang isang Mateo Del Rosario. Ngunit matapos ang isang gabi ng romansa, ay wala ka ng kwenta para sa isang kagaya ni Mateo. Hindi niya sineseryoso ang mga babae niya. Sa tingin niya rin naman, ay pera at katawan lang din ang habol ng mga ito sa kanya. Kagaya ng kanyang ina na habol lang noon sa namayapa niyang ama ay pera. Kaya ganoon na lang din ang ibinibigay niya sa mga babaeng nagbibigay sa kanya ng motibo. Hindi siya naniniwala sa salitang pag-ibig. Para sa kanya ay isa lang yun, kalokohan. Ngayon ngang araw ay iba na namang babae ang nadatnan ni Luna sa kama ni Mateo. Ito ang isa sa mga trabaho niya bilang sekretarya ng binata. Pakiramdam niya nga ay hindi lang basta sekretarya ang trabaho niya, kung hindi personal assistant o alila na rin ng binata. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Luna habang nakatayo sa pintuan ng kwarto ni Mateo at nakatitig sa 2 taong nakabalot ang mga hubad na katawan sa makapal na comforter. Tila magkayakapan pa ang dalawa at kapwa mahihimbing pa ang tulog.
Tumunog ang mga sapatos ni Luna habang papalapit siya sa kama ni Mateo upang gisingin ito, at dahil may importante pa itong meeting ngayong araw at kaunting oras na lamang ay malilate na sila. Tinapik-tapik ni Luna ang balikat ni Mateo. "Sir, you need to wake up. May importante pa kayong meeting ngayon at kailangan nandun kayo." Bahagyang nagulat si Mateo at bumungad agad dito ang seryosong mukha ng kanyang sekretarya. Kunot ang noo nito at hindi na maipinta ang mukha na palagi niyang napapansin dito. 5 minutes, Miss Luna. 5 minutes. Mahinang sagot ni Mateo. Napaikot ni Luna ang kanyang mga mata kasabay ang pagbuga niya ng hangin. "Sir, alam ko na yung 5 minutes nyo. 1 oras yan. Kapag hindi pa kayo bumangon ngayon din, ako mismong gagawa ng paraan para mapabangon kayo." Babala sa kanya ni Luna, saka bumaling naman sa katabi nitong babae. "Miss, ikaw rin. Gumising ka na riyan at ayusin mo na ang sarili mo." Ngunit hindi pa rin nag-abalang tumayo ang dalawa. Nanatiling nakapikit ang mga mata ng mga ito at nakayakap ng mahigpit sa isa't isa. Sa sobrang inis ni Luna ay napabuga siyang muli ng hangin at ginawa nitong muli ang kalimitan niyang ginagawa kapag hindi agad sumusunod sa kanya ang boss niya at ang babae nito para sa araw na yon. Marahas niyang tinanggal ang pagkakabalot ng makapal na comforter sa hubad na katawan ng dalawa. Tumambad sa kanya ang hubad na katawan ni Mateo at ng babaeng ito. Napatili pa ang babae sa ginawa ni Luna. Ngunit si Luna ay nananatiling seryoso lamang ang mukha habang nakatingin sa hubad nilang katawan. Si Mateo naman ay sanay na sa ginagawa ni Luna at napapatawa at napapangisi na lamang. 6 na buwan na pagtatrabaho ni Luna kay Mateo ay sanay na siyang makakita ng katawan ng mga babae nito. Sanay na siyang makita ang katawan ng binata at hindi man lang siya naaakit sa katawan nito dahil hindi rin naman ito ang tipo niyang lalaki. Para sa kanya ay normal na lang itong tanawin, lalo na tuwing umaga. "Oh my gosh! Are you insane?" Iritang sigaw kay Luna nung babae habang pinipilit na takluban ang hubad niyang katawan. Sabay na bumangon ng dalawa. Si Mateo ay tatawa-tawa lamang habang ang babae naman ay hindi alam ang gagawin paano niyan tatakluban ang kanyang hubad na katawan. Isang matalim na mata ang ipinukaw ni Luna sa babae na masama ang tingin sa kanya. "Yes, I am." Malamig na turan ni Luna. "Oh, here's the check." Inabot ni Luna sa babae ang isang tseke na nagkakahalaga ng 50,000. Tinanggap naman ito agad ng babae at nanlaki ang mga mata nito nang napatitig sa tsekeng hawak niya. "Get yourself clean and leave the house immediately." Tugtong pa rito ni Luna. Napabalik kay Luna ang tingin ng babae. Nakakunot ang noo nito at halata mong naiirita sa sinabi niya. "You can't make me leave the house." Maarte nitong turan. "I'm your boss, girlfriend." "Sekretary ka lang niya. Huwag kang feeling boss dahil boss mo na rin ako simula ngayon." Nakatas pa ang isang kilay nito kay Luna, ngunit hindi man lang natinag si Luna sa mga sinabi nito. Isang maliit na ngisi lamang ang gumuhit sa mga labi ni Luna bago muling nagsalita. "Just leave, miss, before I change my mind and redact the check from you." Banta ni Luna sa babae. Sarcastic namang napatawa rito yung babae, saka malanding kumapit sa braso ni Mateo. "You can make me leave." Ani nito sa malanding tono, saka binalingan si Mateo na nakangising nakikinig lamang sa kanilang dalawa. "Babe, your secretary she's bullying me." Napaikot ni Luna ang mga mata niya sa sobrang inis sa kaartihan ng babaeng ito. Sa 6 na buwang pagtatrabaho niya kay Mateo at sa 6 na buwan na palagi siyang nakakasaksi ng iba't ibang babae sa kama nito, ito na yata ang pinakamakulit sa lahat. Ang iba kasing babae ng kanyang boss ay kaagad na umaalis nang wala ng salisalita, matapos niyang bigyan ng mga ito ng tseke na naglalaman ng malaking halaga. Ngunit kakaiba ang babaeng ito dahil inaakala na yata nitong siseryosohin siya ni Mateo. Sorry na lamang siya dahil hindi ganon ang kanyang amo at kahit kailanman ay hindi ito magseseryoso kahit sinong babae. "Mateo, wala ka man lang ba sasabihin?" Pag-uulit pa ng babae sa maarting tono. At mas kumapit pa sa braso ng binata. "Make her leave. Or better yet, just fire her. Pinabastos niya na tayong dalawa Nagmasdan ng tingin si Luna na animoy hinuhusgahan ang buong pagkatao niya. Hindi naman na naapektuhan si Luna dito dahil sanay na siya sa mga ganitong klaseng tao na akala mo'y
Alam na alam nila ang buong kwento ng buhay mo kung makapanghusga. Leave now. Seryoso at malamig na saad ni Mateo. Napangisi ng malaki ang babae at mayabang na tinignan ang walang emosyong si Luna na nakatingin din naman sa kanya. Yes, I heard it loud and clear. Sagot agad ni Luna rito. Tumaas ang isang kilay ng babae. Narinig mo naman pala eh. Bakit hindi ka pa umaalis? Leave us now. I think you'll be telling that yourself, miss. Malamig na sambit ni Luna. What? Leave now. Sarcastic na napapatawa ang babae saka napabaling kay Mateo. Mateo, naririnig mo bang sinasabi ng Narinig mo ba? Putol sa kanya ni Mateo saka ngumisi. Leave now. What? Pulalas ng babae kay Mateo saka napalakas ang pagkakahawak sa braso ng binata. Mateo, what are you talking about? I thought... Uunat-unat si Mateo na tuluyan na itong bumangon at umalis ng kama. Walang pakialam kahit pa wala itong iisang saplot sa katawan. Marami ang namamatay sa maling akala, baby. Malambing na sabi ni Mateo, saka ito muling inisian. At isa pa, hindi ko pwedeng paalisin ng basta-basta ang aking sekretarya para lamang sa isang katulad mo. Ang pagpapaalis kay Miss Santiago ay isang malaking kawalan sa kumpanya. I'm still a businessman after all. Parang tayong dalawa, puro business lang. Naglakad si Mateo papunta sa banyo niya na agad namang sinundan ni Luna para ibigay ang tuwalya nito sa kanya. Thanks, Miss Luna. Nakangiti nitong bati kay Luna na sinuklian lamang ni Luna ng isang tango. Bago tuluyang pumasok si Mateo sa banyo niya, ay dinigon munang muli ng binata ang babaeng hindi na niya matandaan ang pangalan. By the way, before I forget, magaling kang trumabaho kagabi. Kumindat pa ito sa babae bago tuluyan nang pumasok sa banyo para maligo. Maririnig naman ang sigaw ng babae sa buong bahay ni Mateo dahil sa sobrang inis nito. Habang si Luna naman ay napataas na lamang ang dalawang kilay dahil hindi niya alam kung maaawa ba siya o matatawa sa itsura ng babae. Nang makaalis ang babae at matapos na si Mateo na makapag-ayos ng kanyang sarili, ay ibinigay naman ni Luna rito ang nababagay na necktie sa suit na suot ngayon ng kanyang amo. Napangiti si Mateo nang makita ang necktie na napili ni Luna para sa kanya ngayong araw. You're not only good at your job, Miss Luna. May sense ka pa rin sa fashion. Napatingin siya sa kabuang itsura ng kanyang sekretarya at napangiwi. Kahit wala kang sense of fashion para sa iyong sarili. Hindi nintindi ni Luna ang komento ni Mateo tungkol sa kanyang pananamit. Sanay na rin naman siya rito dahil noong unang beses pa lamang na magkita sila ay iyon na agad ang unang napansin sa kanya ng binata. Ang totoo'y iyon palagi ang napapansin ng mga tao sa kanya, lalo iyong mga taong unang beses pa lang siyang makita at makilala. Mas komportable kasi siyang magsuot ng mahabang palda na halos umabot na ng paanan niya at long sleeve na blouse na may collar. Ayaw na ayaw niyang nakalugay ang hanggang bewang niyang itim na buhok, palagi lang itong nakapusod. Hindi rin naman ito naglalagay ng kolorete sa mukha dahil bukod sa hindi naman siya marunong, ay hindi rin naman siya komportable na may mga nakalagay sa kanyang kung ano-anong kemikal sa mukha niya. Dahil malabo ang kanyang mata, ay kailangan niya rin magsuot ng salamin na may ubod ng kapal ng grado. Ang alam niya ay nakuha niya ito dahil sa pagbabasa niya noong bata pa lamang siya ng mga libro kahit wala pa silang kuryente dahil wala silang pambayad noon. Ngunit hindi niya pinagsisisihan na ito ang resulta ng pag-aaral niyang mabuti noon. Dahil ngayon ay nasa isang malaking kumpanya na siya nagtatrabaho at malaki rin ang sweldo. You know what, Miss Luna? Why don't you try wearing clothes na? Alam mo na, medyo revealing. Question pa ni Mateo kay Luna habang abala sa pag-aayos ng necktie nito. Napansin ni Luna na mukhang nahihirapan si Mateo sa pagkakabit ng necktie nito, kaya naman siya na mismo ang nagkabit noon sa binata. Hindi naman siya naiilang dito kahit pagaano kalapit ang mga mukha nilang dalawa sa tuwing gagawin niya ito sa amo niya. Dahil malayo-malayo talaga ang tipo niyang mga lalaki sa binatang kaharap niya. Isa pa para sa kanya ay masyadong malaki ang agwat ng kanilang mga edad. 28 anyos na ito.
samantalang 21 anyos lamang siya. Isa pang dahilan ay amo niya ito. Amo at empleyado lamang ang turing nila sa isa't isa at hindi na dapat lumagpas iyon doon. Hinayaan ni Mateo na ang dalaga ang mag-ayos ng necktie niya habang nakatitig siya sa walang emosyon nitong mukha. Nagtataka siya dahil bukod tanging ito lamang ang hindi naaakit sa kanyang kakaisigan. Iyon din siguro ang dahilan kung bakit natanggap niya agad na siya ang maging kapalit ng dati niyang magaling na sekretarya na si Mrs. Delgado. Nakikita niya rin kung bakit ito ang tinanggap ng dati niyang sekretarya sa rami ng mga nag-a-apply para sa posisyon na ito. I don't think kasama sa relasyon natin bilang amo at empleyado na magbigay ng suggestion tungkol sa mga sinusuot ko. Ani Luna, sa kamarahang inangat ang tingin sa binata na nakatitig na sa kanya kanina pa. Katulad nga po ng mga sinabi ko nung una nating pagkikita, I will wear what I want. Matapos niyang maayos ang necktie nito ay lumayo na si Luna kay Mateo. Besides, wala namang rules sa office kung anong gusto mong suotin, maliban na lang kung gusto mong makita ng mga sexy na employees everyday. Duktong pa ni Luna sa kanauna nang lumabas ng kwarto. Napatawa naman si Mateo sa pintuang nilabasan ng kanyang sekretarya at marahang napailing. Mas strict pa siya kay Mrs. Delgado. She's really something else. Pulong ni Mateo sa kanyang sarili habang malawak ang pagkakangisi. Nang makarating sila Luna at Mateo sa opisina, ay saktong magsisimula na rin ang meeting kasama ang bagong investors ng kumpanya ni Mateo. Ang kumpanyang pinamamahalaan ni Mateo ay isang smartphone at gadget manufacturing company na sikat sa buong Pilipinas ngayon. Asher is a budget-friendly smartphones and gadgets na may kaparehong galing na isang sikat na smartphone company sa ibang bansa. Kaya naman kaagad na pumatok ito sa bansa noong una itong nilaunch sa Pilipinas. Dahil na rin abot kaya ang presyo nito. What's my next sketch for this day, Miss Luna? Tanong ni Mateo kay Luna matapos ang kalahating oras na meeting na yon sa bago nilang investors. Naglalakad na sila ngayon papunta sa opisina ng bintana. Tinignan ni Luna ang hawak niyang tablet kung saan nakalagay roon ang lahat ng schedule ni Mateo sa buong buwan. Bukod sa marami kayong pipirmahang papers na kailangan ng approval nyo, wala na po kayong meeting ngayong araw. Tugon ni Luna. Good. Saad naman ni Mateo. Tumigil sila sa tapat ng elevator pataas sa opisina ni Mateo. Habang naghihintay silang magbukas ito, ay may mga mangilan-ngilang babaeng empleyado ang bumabati kay Mateo. At kapag niningitian niya ang mga ito, ay halos sumirit ang mga ito sa kilig. Kaagad na napansin ito ni Luna, kaya naman lumapit siya ng kaunti kay Mateo upang bumulong dito. Should I schedule a date with those employees, sir? Seryosong tanong ni Luna. Alam na kasi ni Luna na yun ang susunod na mangyayari at yun ang iuutos sa kanya nito kapag may natipuan itong babae sa araw na yon. Isang impit na tawa ang narinig ni Luna kay Mateo. You really take a job seriously, Miss Luna ha? Relax, pinati ko lang sila pabalik pero wala akong tipo sa kanila. They're cute, but not my type. You know my type, right? Tumango si Luna at hindi na nagsalita pa. Hanggang sa magbukas na yung elevator, hinayaan na ni Luna si Mateo na makapasok sa loob bago siya sumunod. Muling tinignan ni Luna ang schedule ni Mateo at nakita niyang may isa pa palang schedule ito ngayong araw. Sir, you have another schedule for this day. Pagbanggit ni Luna habang nakatitig sa tablet na hawak niya. Napalinga naman sa kanya si Mateo. Really? What is it? Importante ba? If it's another date, just cancel it. Wala ako sa mood ngayon. Bahagyang nagulat si Luna sa narinig na sinabi ni Mateo kaya napaangat ang tingin niya rito. Nang makitang seryoso ang mukha ni Mateo ay alam niyang totoo ang sinasabi nito. Napapagod din naman pala ang mokong. Bulong pa ni Luna sa kanyang isipan. Naalala ni Mateo na inimbitahan nga pala siya ni Gerald sa bagong opening nitong high-end bar. Ngayon lang ulit sila magkita-kitang magbabarkada dahil busy sila sa kanya-kanyang buhay. Ang iba kasi sa barkada nila ay mga sikat na modelo at artista at ang iba ang kagaya niyang businessman. Should I call Mr. Montesillo na hindi kayo makakapunta? No. Mabilis na saad ni Mateo. I'll go. Baka magtampo pa sa akin ang mga yun, lalo na yung si Gerald.
Umangutango naman si Luna. Copy, sir. So glad that you're here, Mateo. Pungad na pagbati ni Gerald kay Mateo nang makitang nakarating ito sa opening ng kanyang bar. I almost thought na hindi ka makakapunta ngayong gabi dahil may bago ka na naman daw babae na inuuwi sa bahay mo. Isang gwapong tawa ang pinakawalan ni Mateo. Well, hindi na nga sana. Pero naisip ko na baka mag-alburuto ka kapag hindi ako pumunta ngayon. Napatawa naman si Gerald sa biro ng kaibigan. Hindi ka pa rin nagbabago. Loko ka pa rin. Nagkipit balikat naman si Mateo. Well, you know me. Nagtatigan na rin ang iba pang mga kaibigan nilang dalawa. Sa buong barkada ay 6 silang lahat. Nagdatingan na rin ang iba pang mga kaibigan nilang dalawa. Sa buong barkada ay 6 sila. 3 silang negosyante, kabilang si Mateo. Ang 2 sa kanila ay sikat na modelo. At ang isa ay sikat na artista at modelo rin. Masasabi mong lahat sila ay kilala sa larangan ng tinatahak nila at lahat sila ay gwapo at maganda ang pangangatawan. Lahat din sila ay successful, kaya madalas ay marami silang naaakit na babae. You're here. Wala kang chicks for the night? Biro nito. Isa sa mga kaibigan ni Mateo, si Clyden ay isang sikat na modelo dito at sa ibang bansa. Day off. Maikling tugon ni Mateo, kaakibat ng isang ngisi. Tinawanan naman ito ni Clyden. Nagde-day off din pala ang kagaya mong playboy ah. Singit naman ni Harry, isa namang sikat na artista at modelo. Nagsasawa na siguro sa mga sexing babae. Mapang-asar naman na singit ni Dieter, isa ring sikat na modelo kagaya ni Clyden. Umakbay naman kay Mateo si Raymond, isa ring negosyante kagaya niya na nagmamay-ari ng maraming malls sa buong bansa. Totoo ba bro? Dakilang playboy? Na si Mateo del Rosario nagsasawa na sa mga babae? Biro ni Raymond dito. Natawa ang lahat dahil sa pabirong tanong nito. Tatawa-tawa naman si Mateo na tinanggal ang pagkakaakbay ni Raymond sa kanya sa kakumuhan ng maiinom. Humigop muna siya rito bago magsalita. Tigilan niyo ako. Ako? Magsasawa sa babae? Napangisi siya. Never. I'm still having fun. Having fun, ha? Si Gerald naman ngayon ang nagsalita na may nakakalokong ngiti sa labi nito. Eh bakit hindi mo nalang gawing girlfriend yung bago mong sekretary? What's her name again? Tumingin pa ito sa taas na animoy nag-iisip at saka pumitik ng malala ang pangalan nito. Ah, Luna. Luna Santiago, right? Wait. Muling singit ni Harry. Luna? Yung sekretary mong napakabata pa at napakamanang manamit? That girl? You want Mateo to date that girl? What? I think she's cute. Lesser sense of fashions though. Si Clyden naman ang nagsalita. Napatawa si Mateo sa sinabi ng kaibigan. Si Miss Luna? No way. So difficult. So intimidating. Too serious for me. At isa pa, her type is not my type. Hindi ko dinedate ang ganyang katulad ng babae. At isa pa, hindi rin naman niya ako type. Ilang beses niya na ako nakitang walang saplot, pero walang epekto sa kanya yon. Nilapitan naman siya ni Gerald, tsaka inakbayan. Subukan mo siyang akitin. Baka mahulog siya sa'yo. Wala ka bang tiwala sa charms mo? Oo nga bro. Pangsang-ayon naman dito ni Raymond. Hindi ka ba curious kung gaano katigas ang puso ng sekretary mo? Are you both suggesting na i-dare natin itong kaibigan nating si Mateo kung mafo-fall ang isang kagaya ni Miss Santiago sa charms ni Mr. Mateo? Tanong naman ni Dieter sa mga ito. Hindi ko gusto kung saan ito mapupunta. Bulong ni Clyden. Exciting. Nakangisi naman si Harry. Napailing-iling naman si Mateo na naisip na kalokohan ng mga kaibigan. No, I won't do that. Mariing pagtanggi ni Mateo sa dare ng mga ito sa kanya. I need my secretary. Magaling siya sa trabaho niya. Makamawalan ako ng mahusay na employee kapag ginawa ko yung mga kalokohan niyo. Sa kapalit, mag-i-invest ako ng malaki sa kumpanya mo. How about that? Mapanghamong saad ni Gerald kay Mateo.
Mga huni ng mga humangang mga kaibigan ang maririnig sa paligid, bukod sa tugtog ng music at mga taong nandoon sa bar. What? Are you gonna take it or leave it? Tanong muli ni Gerald kay Mateo. Malalim na nag-isip si Mateo bago marahang tumango. Okay, fine. Deal. Kinaumagahan, ay maagang nagpunta si Luna sa bahay ni Mateo. Hindi niya alam kung may inuwi na naman itong babae sa bahay nito kagabi sa opening ng bar ni Gerald. Pero para makasigurado, ay nagpunta pa rin si Luna ng maaga sa bahay ng binata. Wala namang maagang meetings ngayon si Mateo, pero marami pa itong hindi natapos na pirmahang mga papeles kahapon. Pupunta rin kasi sila sa production ngayong araw upang i-check ang buong facilities, ang mga bagong products nila na i-release sa mga susunod na buwan. Tulog pa si Sir Ma'am Luna. Pungad ni Manang Fe, isa sa mga kasambahay ni Mateo nang pagbuksan siya nito ng gate. Napabuga naman ang hangin si Luna. Ano pa bang bago? Saad ni Luna sa kanyang isipan. May inuwi na naman po ba siyang bago? Tanong ni Luna kay Manang Fe habang naglalakad sila papunta sa kwarto ni Mateo. Umiling ito. Wala po. Nakakagulat nga po kasi hindi po siya lasing kagabi nang umuwi siya. Pero napatigil si Luna sa paglalakad, maging si Manang Fe. Nang pitinin sandali ni Manang Fe, ang sasabihin niya. Humarap sa kanya si Luna na may nagtatanong na mga mata. Ano yan, Manang Fe? Kumamot ito sa batok bago nagsalita. Hindi po siya lasing na umuwi. Pero nag-inom po siya ng nag-inom kagabi bago natulog. Kaya po siguro, hindi pa rin gising hanggang ngayon. Mukhang malalim din po yata ang iniisip ni Sir kagabi kasi nakita ko siyang nakatanaw lang sa may beranda ng kwarto niya habang nagiinom. Kumunot ang noo ni Luna sa kainutos kay Manang Fe na kumuha ng gamot para sa hangover. Kaagad naman itong sinunod ni Manang Fe. Si Luna naman ay nagtuloy na sa pagpunta sa kwarto ni Mateo. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang mahimbing na tulog na si Mateo. Nakadapa ito sa kama at nakayakap ng mahigpit sa unan nito. Tinapik-tapik niya ang balikat ng binata upang gisingin ito. Sir, kailangan niyo nang gumising. May schedule kayo ngayon. Paggising dito ni Luna. Bahagyang umingit ito at gumalaw para tumihaya. Sir, Hindi na natapos ni Luna ang kanyang sasabihin nang bigla na lang hinawakan ni Mateo ang kanyang palapulsuhan. Saka siya hinigit pahiga sa may dibdib nito. Nang tuluyan ng mapahiga si Luna sa dibdib ni Mateo, ipinilupot naman ng binata ang mga matitipuno nitong mga braso sa kanya. Sobrang lapit na din ang mukha nila sa isa't isa. Kaunting dangkal na lang din at maglalapit na ang kanilang mga labi. Nakapikit pa ang mga mata ni Mateo habang si Luna naman ay nanlalaki ang mga matang nakatitig sa gwapong mukha nito. Ramdam na ramdam ni Luna ang init ng katawan ni Mateo. Sir, bitawan. Mas lalo pang umikpit ang pagkakapalupot ng mga braso ni Mateo kay Luna na magtangka siyang kumalas sa mga bisig nito. Pinipilit din ni Luna na ilayo ang mukha niya sa mukha nito dahil kaunti na lang talaga at maghahalikan na sila. 5 minutes, Miss Luna. Just stay like this for 5 minutes. Bulong ni Mateo sa medyo paos na boses habang nakapikit pa rin ang mga mata nito. Ibig sabihin ay gising ito at alam niyang si Luna. Alam rin niyang yakap-yakap siya nito ngayon. Ang buong akala niya ay nananaginip lang ito at kung sino mang babae ang kayakap niya sa panaginip, ngunit hindi. Kumalabog ang dibdib ni Luna dahil sa naisip. Isang ngisi naman ang unti-unting sumilay sa mga labi ni Mateo nang maramdaman ang mabilis na pagkakalabog ng dibdib ni Luna. Your heart is beating faster, Miss Luna. Unti-unting namulat ng mga mata si Mateo at nagtama ang mga mata nilang dalawa. Simple hug like this lang pala ang katapat mo para magkaroon ka ng reaksyon sa akin. Nakaramdam naman bigla ng inis si Luna kaya ginamit niya ang buong lakas niya upang kumawala sa mga bisig nito. Nagawa naman niya iyon at agad siyang nakatayo at inayos ang nagusot niyang damit at ang salamin niyang muntik nang malaglag mula sa mga mata niya. Naiwan namang may ngiting tagumpay sa kanyang mga labis si Mateo na mukhang masiyahan sa nakita niyang reaksyon ng kanyang sekretarya. Didn't know
na may chance palang maapektuhan ka sa akin, Miss Luna. Biro pa ni Mateo kay Luna. Akala ko wala kang emosyon at pagtingin sa akin. Naapektuhan ka rin pala ng charms ko. Kailangan ko lang palang subukan. Isang matalim na tingin naman ang binigay ni Luna sa binata. Sir, stop fooling around. You have a busy day today. Tatawa-tawa naman si Mateo na tumayo na ng kama niya at nagpunta ng banyo. Wala itong ibang suot kundi boxer shorts. Pero dahil nga sanay na sila sa isa't isa, ay hindi na naiilang sa Luna roon. Wala rin naman ito para kay Mateo dahil mas gusto pa nga niya na laging pinangangalandakan sa lahat ang katawan niya. Ibinigay ni Luna ang tuwalya ni Mateo rito. Tumigil naman si Mateo sa harapan ni Luna, suot pa rin ang nakakaloko nitong ngiti. Alam ni Luna ang ginagawa ng binata, kaya pinantayan niya ito ng tingin. Isang gwapong tawa ang kumawala sa bibig ni Mateo na makitang nakikipagtitigan sa kanya si Luna at parang wala ng planong urungan siya. When Mrs. Delgado hired you, may nakita talaga siya sa'yo, Miss Luna. Iba ka talaga. Mas inilapit ni Mateo ang mukha kay Luna na nakangisi pa rin. Hindi man inaasahan ni Luna ang ginawa ng binata ay hindi pa rin siya nagpapatinag dito. Nanatiling walang emosyon ang mukha niya habang nakatitig ng diretso sa mga mata nito. I'm curious of how long you will be able to restrain yourself, Miss Luna. Mapanghamong usal ni Mateo. Mas lalong lumawak ang ngisi sa labi ni Mateo hanggang sa unti-unti niyang inalayo ang kanyang mukha sa dalaga. Saka kinuha ang tuwalya sa kamay nito at nagdiretso na sa banyo. Naiwang nakatingin si Luna sa pintuan ng banyo kung saan pumasok ang kanyang amo. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari rito o kung ano ang pinaplano nito at bigla na lamang siya nitong sinusubukang akitin. Na kahit kailan ay hindi naman ginawa nito dahil bukod sa amo at empleyado ang tingin nila sa isa't isa. Pinapangako niya naman sa kanyang sarili na kahit anong mangyari ay hindi siya mahuhulog sa bitag ng binata. Iniisip naman ni Mateo ang ginawa niyang kalokohan kanina nung ilahin niya ang sekretarya para yakapin at nang ilapit niya ang kanyang mga mukha sa dalaga. Sa isip pa lang niya yun ay kaagad nang bumilis muli ang tibok ng kanyang puso na hindi niya maintindihan kung bakit. Dumb, this heartbeat. Pulong niya sa kanyang sarili. Mukhang ako pa yata ang unang mahuhulog sa sarili kong bitag. Sambit ni Mateo sa kanyang isipan. Ilang araw ang lumipas simula nang tanggapin ni Mateo ang dare sa kanya ng mga kaibigan niya. At sa ilang araw na yon ay hirap na hirap si Mateo na palambutin ang puso ni Luna. Parang lahat ng mga taktika niya na nagamit niya sa mga naging babae niya ay hindi man lang gumagana kay Luna kahit kaunti. At dahil doon ay parang mas na-challenge pa si Mateo at parang hindi na lang basta dare ito para sa kanya. Parang masyado ka naman na yatang nagiging seryoso na paibigin sa'yo yung sekretary mo, Mateo. Pero ni Gerald sa kabilang linya. Kausap kasi niya ito sa cellphone ngayon habang nandito siya sa opisina niya. Mateo, ikaw dapat ang naglalaro. Hindi ikaw ang nilalaro. You're too serious about this. Akala ko ba ay hindi mo type si Miss Santiago? Pinaikot niya ang kanyang swivel chair kung saan siya nakaupo. Iniharap niya ito sa may salamin sa likuran niya kung saan matatanaw ang labas ng kanyang building. I'm not Gerald. Giit ni Mateo. Miss Luna is not my type. Narinig ni Mateo ang tawa ng kausap niya sa kabilang linya. Sabi mo just make sure na hindi ikaw ang mahuhulog sa sarili mong bitag. Paalala ng kaibigan niya. Napaikot naman ni Mateo ang kanyang mga mata. Kahit pa alam niyang hindi ito kita ni Gerald. Whatever, just make sure na tutuparin mo ang sinabi mo sa akin kapag nagawa ko ang gusto mo. May isang salita ako. Kumalma ka riyan, Mr. Mateo. Tatawa-tawa pa nitong sabi bago pinutol ni Mateo. No, I won't lose in my own game. Pulong niya. Kaagad na nag-search si Mateo ng mga pwedeng gawin para mapaibig ang mga kababaiang gaya ni Luna. Napatigil siya sa isang article kung saan makikita ang isang bagong bukas na 5-star restaurant malapit lang sa kumpanya niya. Nakaisip siyang bigla ng isang bagay na hindi pa niya nagagawa sa kahit na sinong babae at kahit pa yung mga nakafling niya. Hindi rin niya naman tipo ng mga ganito dahil wala rin naman siyang balak seryosohin ng mga ito. Nag-book siya kaagad ng reservation para mamayang gabi. Balak niyang dalhin dito si Luna para makipag-date sa kanya ng normal. Napangiti siya ng malawak
nang mabook niya na ang reservation na yon. Saka naman niya pinatawag si Luna. Kaagad namang pumasok sa opisina si Luna nang tawagin niya ito. Sir, bungad ni Luna kay Mateo pagkapasok niya sa opisina nito. Isang gwapong ngiti ang sumilay sa labi ni Mateo na pinagtaka naman ni Luna. Miss Luna, may sked ba ako mamayang 7 p.m.? Tanong niya sa sekretarya niya. Kaagad naman tinignan ni Luna ang kanyang cellphone kung saan nilalagay niya rin dito ang schedule ng kanyang amo. Wala naman po. Tugon ni Luna nang makitang wala na itong iba pang gagawin mamayang gabi. Mas lalo pang lumawak ang ngiti sa labi ni Mateo. Good. How about you, Miss Luna? Ako po? Turo ni Luna sa kanyang sarili. Tumango ito. Yes, you. May iba ka pa bang lakad mamayang gabi? Naigilid ni Luna ang kanyang mga mata sa mabagal na umiling. Bukod sa balak ko pong umuwi pagkatapos ng trabaho ko, wala naman na po. Sagot niya kahit naguguluhan siya sa tanong ng kanyang amo. Good. Usal ni Mateo. What do you think of having a dinner with me? Po? Pulalas ni Luna na nagulat sa tono. May bago kasing bukas dyan na restaurant and I wanted to try their foods. Pagbabalita ni Mateo kay Luna. Naguguluhan naman si Luna pero nakakahinala siya na may kinalaman na naman ito sa kalokohang ginagawa ng binata noong nakaraang araw. Hindi pa rin alam ni Luna kung bakit ito ginagawa sa kanya at bakit inaakit siya nito. Gayong hindi naman siya nito tipo at alam din itong wala siyang interes dito. Siguro ay wala itong makuhang ibang babae kaya siya naman ang pinagdidiskatahan. Ngunit pasyensya na lang siya dahil masyadong matigas ang kanyang puso para mahulog sa isang kagaya niya. Should I book? No need. Pagputol ni Mateo kay Luna. I already booked a reservation. Scheduled natin ng 7 p.m. mamayang gabi. And I expect na pupunta ka, Miss Luna. Sir, please. Hindi na lamang siya umimik. Mabilis na lumipas ang oras at dumating na ang date nila ni Luna. Kinakabahan pa si Mateo dahil baka akala niya hindi darating si Luna. Pero dumating ito. Hindi nag-abala si Luna na magbihis dahil ang sabi lamang ni Mateo ay gusto lang nitong tingnan ang pagkain at lugar ng restaurant. Hindi naman niya kailangan mag-ayos pa, hindi naman to date para sa kanya. Kalokohan lang to ng amo niya. Miss Luna, I thought hindi ka susulpot sa date natin. Abot na tainga ang ngiti ni Mateo. You're still my employer and I'd be rude if hindi ako susulpot, sir. Pinagdiinan ni Luna ang huling salitang sinabi niya para malaman ni Mateo kung ano lang sila sa isa't isa. Nandito lang ako bilang empleyado mo. As long as you're here. Saad ni Mateo sa kapinagigit ng upuan si Luna. Hindi naman ito inaasahan ni Luna, ngunit hindi siya umupo sa upuang hinigit ng kanyang amo para sa kanya. Umupo siya sa kabilang upuan, sa may harapan nito. Nag-order na nga sila. Hindi naman nagtagal at dumating na agad ang order nila. Nagulat si Luna nang ibigay ni Mateo ang steak na ginayat-gayat niya para kay Luna. I slice it for you already. Go on. Eat, Miss Luna. Malambing na sabi ni Mateo. Noong una ay nag-aalinlangan pa siya, pero kalaunan ay kumain na rin naman siya. Sa kalagitnaan ng pagkain nila ay biglang pumasok sa tanong sa isipan ni Mateo. Miss Luna. Nag-angat ng tingin si Miss Luna sa amo. Yes, sir. Do you despise me? Diretsa ang tanong ni Mateo sa dalaga. Po? Naguguluhan namang balik tanong ni Luna. Nagkibit-balikat naman si Mateo. Naisip ko lang kasi, despite all my efforts na magpapansin sa'yo, hindi ka pa rin naapektuhan sa mga ginagawa ko. Am I not really your type o talagang may galit ka sa akin? Do you despise a guy like me, Miss Luna? Pinaba ni Luna ang kanyang mga kubyertos nang makita ang seryosong mukha ni Mateo. If I answer honestly, makakapasok pa rin ba ako bukas? Naniniguradong tanong ni Luna rito. Napatawa naman si Mateo. Ganun ba ka-childish ang tingin mo sa akin? I'm serious, sir. Okay, fine. I'm gonna fire you. You can mark my word.
Nag-alinlangan pa noong una si Luna, ngunit napabuntong hininga na rin siya at sa huli, nagpas siyang sumagot sa tanong nito. Hindi ko lang tipo ang mga kagaya niyo, sir. Hindi dahil sa mga kalokohang ginagawa niyo, hindi ko lang gusto ang mga kagaya niyong matataas ang estado sa buhay. Pag-amin pa niya, hindi ko gusto ang mga ginagawa niyo, pero wala ako sa posisyon para husgahan kayo sa kung bakit niyo ginagawa. Bukod sa sekretarya niyo lang ako at amo ko kayo, ay hindi ko naman kayo kilala ng lubusan at kahit pakilala ko kayo ng lubusan, wala pa rin akong karapatan, buhay niyo naman yan eh. Hindi inaasahan ni Mateo ang mga sinabi ng sekretarya niya, kaya wala siyang nagawa kundi ang mapatitig sa mukha nito habang nagsasalita ito. Hindi ko lang gusto yung ginagawa mo, pero hindi ibig sabihin nun, inahamon na kita. Tugtong pa ni Luna. So, I don't have hard feelings kung bakit hindi ako nagkakagusto sa inyo. Kahit paanong closeness ang meron tayo bilang mag-amo, physically man yan o emotionally. Wala rin akong hard feelings sa mga kagaya niyong matataas ang estado sa buhay. Sa tingin ko lang ay hindi ako nabibilang o nababagay sa mundo niyo at ganun din kayo sa mundo ko. Ayoko ng komplikasyon, sir. Ayun lang. Ilang minutong hindi nakapagsalita si Mateo sa mga narinig niyang mga salita sa bibig ng dalaga na kaharap niya. Alam niyang matalino ito, pero hindi niya inaasahang matalino rin ito pagdating sa mga ganitong bagay. Tumikhim si Mateo bago magsalita. Is there anything na makakapagpabago sa isip mo para magustuhan mo ako, Miss Luna? Wala bang ibang paraan na makapasok ako sa mundo mo? You don't have to enter my world. I will enter yours. Hindi maintindihan ni Mateo kung bakit niya sinasabi ang mga salitang yon. Basta yon na lang ang mga lumalabas sa mga salita sa bibig niya. Napatitig si Luna kay Mateo. Naguguluhan siya sa biglaang pagbabago ni Mateo sa pakikitungo sa kanya. Sir, wala akong panahon para makipaglokohan. Papatunayan kong seryoso ako sa iyo, Miss Luna. Tutol niya kay Luna. Just let me. Simula ng gabing yun, ay mas naging sweet pa si Mateo kay Luna nang maging si Luna ay hindi na rin malaman ang nararamdaman niya para sa binata. Mabilis na lumipas ang isang buwan at tuluyan na nga lumambot para sa binata ang batong puso ni Luna. At ngayong gabi gusto niyang sabihin kay Mateo na sinasagot niya na ito. Nasa loob sila ngayon ng kotse niya. Gabi na at malakas ang ulan sa labas. Nagpasya si Mateo na ihatid si Luna sa apartment nito dahil gabi na at malakas din naman ang ulan. Sir, may gusto sana akong sabihin. Biglang sabi ni Luna habang tinatahak nila ang daan papunta sa apartment niya. What is it, Miss Luna? Huminga pa muna ng malalim si Luna bago muling magsalita. Mateo, mahal na kita. Mabilis na pag-amin ni Luna sa binata. Kaagad naman itinabi ni Mateo ang sasakyan dahil sa gulat niya at nanlaki ang mata nang napatingin kay Luna. What did you say? Tanong muli ng gulat na si Mateo. Mas lalo namang lumawak ang ngiti ni Luna. Ang sabi ko, mahal kita. Tayo na. Imbis na matuwa ay napayuko si Mateo na siya namang ipinagtaka ni Luna. I'm sorry, Miss Luna. Mahinang sabi ni Mateo. This was all just a dare. Kumunot ang noo ni Luna. What? Bumuga ng hangin si Mateo sa kamuling tinignan si Luna. Gerald dared me na paibigin ka at ang kapalit ay mag-invest siya ng malaki. Pag-amin ni Mateo. I was planning to tell this to you tonight pero naunahan mo lang ako. Anong? Lahat ng ginagawa ko, it was part of my plan to make you fall for me. Putol ni Mateo sa sasabihin ni Luna. And it did. You fell for me. I'm sorry, Miss Luna. Isang malakas na sampal sa pisngi ang natanggap ni Mateo mula kay Luna. Nang tingnan ni Mateo si Luna, ay umiiyak na ito na ngayon lang niya nakita. I quit. Mariing saad ni Luna habang umiiyak. Hindi mo na ako sekretarya mula ngayon. But remember this, Mateo. Ipaparamdam ko sa'yo, pabalik tong ipinaparamdam mo sa akin. Matapos niyang sabihin iyon, ay mabilis siyang bumaba sa kotse kahit malakas pa ang ulan. Mabuti na lamang at nakahanap agad siya ng taxi kaya agad din siyang nakasakay. Habang tinatahak ang daan pa uwi ng apartment niya, ay walang humpay ang pagtulo ng mga luha niya habang pinapangako sa sarili
nagagantihan niya ang unang lalaking nanakit sa kanya. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Mas lumago pa ang negosyo ni Mateo sa loob ng 5 taong lumipas. Mas marami na rin siyang investors ngayon at umabot na sa iba't ibang bansa ang produkto niya. Sa rami ng investors na kumpanya nila ay may isang bukod tanging tumatak sa isipan ni Mateo. Sobrang laki kasi ng perang ininvest nito, ngunit hindi pa rin ito nagpapakilala. Tanging ang pangalan lamang ng sekretarya nito at ang kumpanya nito ang kakilala niya. Isang lending company. Bukod doon, ay wala na itong impormasyon tungkol dito. Naisip ni Mateo na mag-arrange muli siya ng private meeting sa misteryosong investor niya. Pinakontak niya sa sekretarya niya ang sekretarya nito at sa di malamang dahilan ay pumayag ito na makipagkita sa kanya. Sa isang restaurant na lamang na dati nilang pinuntahan noon, ni Luna ang naisipan ni Mateo na makipagkita sa isang investor na ito. Hindi rin naman nagtagal ang paghihintay ni Mateo dahil dumating naman ito kaagad. Doon niya lang nalaman na babae pala ito. Blonde ang mahaba at wavy nitong buhok. Nakasuot ito ng fitted tube dress na hanggang hita. May nakapatong ito na coat sa kanyang balikat. Mataas din ang heels nito na suot na kulay silver at tumutunog sa sahig habang naglalakad palapit kay Mateo. Makapal din ang kolorete niya sa muka. Red na red ang lipstick nito at ang lahat na dadaanan niya ay napapalingon sa kanya, lalaki man o babae. Meron din itong suot na shades na lalong nagpapalakas ng dating nito. Nalaman naman kaagad ni Mateo na ito na ang kanyang kamiting dahil sa sinabi ng kanyang sekretarya kung ano ang suot nitong damit at kung anong kulay ng buhok nito. Mr. Del Rosario? Tanong ng babae na makalapit na ito sa kanya. Kaagad namang tumango si Mateo at nakipagkamay rito. Yes, I am Mateo Del Rosario. Pagpapakilala niya sa babae. Thank you at pinaunlakan niyo ang invitation ko na makamit kayo. I just want to thank you personally. Really? Mapaghamong tono ang lumabas sa bibig ng babae. May mga nakakalokong ngiti ang mga nakaguhit sa kanyang mga labi. Samantala kaagad naman nanlaki ang mga mata ni Mateo na makilala niya ang babaeng kaharap niya ngayon. Hindi siya makapaniwala na muli niyang makikita ang babaeng matagal nang nawala at matagal na niyang hinahanap matapos itong maglaho ng 5 taon. Miss Luna? Halos hangin ang bulalas niya. Mas lalo lamang lumaki ang ngisi sa labi ni Luna. Long time no see, Mr. Del Rosario. Pati ni Luna sa maarting tono. How have you been? Hindi naman makapagsalita ng maayos si Mateo dahil sa gulat. Hindi rin niya maiwasang mapatingin sa itsura nito ngayon. Nagsusuot na ito ngayon ng mga bagay na ayaw nito noon. Halos nga hindi niya na to makilala kung hindi niya lang nakita ang mga mata nito. What happened? Hindi makapagsalita ng maayos si Mateo at hindi gumagana ng maayos ang utak niya dahil hindi ito makapag-isip ng tamang salita. Tumawa lang si Luna. Nakagat mo ba'y dila mo? Ani nito. Let's sit first, Mr. Mateo. Dahil mukhang nangangatog na ang mga tuhod mo. Pabiro pang tumingin si Luna sa tuhod nito. Nagpasya na silang maupo at umorder ng pagkain nila. Habang naghihintay ng kanilang pagkain, ay hindi maiwasan ni Mateo na mapatitig sa kaharap niyang si Luna. Sobrang laki na kasi ng pinagbago nito. Baka matunaw na ako sa ginagawa mong pagtitig sa akin, Mr. Mateo. Nakangiting po na ni Luna. I'm sorry. Kaagad na tugon ni Mateo. Napabuga siya ng hangin sa kasumeryoso ang kanyang muka. Look, about ko ano ang nagawa ko sa'yo nung 5 years ago, hindi tama na paglaruan ko ang iyong damdamin at pinagsisisihan ko yun. After that night, hinahanap kita. Sa loob ng 5 taon na wala ka, I tried finding you, pero bigo ako. I wanted to say sorry. Gusto ko sanang bumawi sa nagawa ko sa iyo, Miss Luna. Alam kong walang kapatawaran yun. Pero, hindi na natapos si Mateo sa sasabihin niya nang bigla na lamang tumawa si Luna na kinakunot noon naman niya. Come on, Mr. Mateo. Ani ni Luna. It's been 5 years. I'm already 26. Wala na yun sa akin. Besides, I've moved on. Nakamove on na ako sa nangyari. Nakamove on na rin ako sa'yo. Muli siyang tumawa. Tingin mo ba talaga ay ginugol ko ang 5 taon ng buhay ko para sa'yo, Mr. Mateo?
Hindi naniniwala si Mateo sa lahat ng sinasabi nito dahil kitang-kita niya sa mga mata nito na hindi pa rin siya nito napapatawad. Halata sa mga mata nito ang sakit na ibinigay sa dalaga. Matapos ang gabing yon na muli nilang pagkikita ay madalas na silang magkita ni Luna. Gusto rin talaga ni Mateo na magkita sila palagi dahil gusto niyang makabawi sa ginawa nitong pananakit sa dalaga. Bukod naman doon ay gusto na rin niyang makasama ito palagi dahil lingid sa kaalaman ng iba ay nahulog na rin naman ang loob nito kay Luna. Ayaw niya lang aminin noon sa sarili niya na nagustuhan niya na ito dahil hindi niya matanggap noon na isang katulad ni Luna siya mahuhulog. Kung tutuusin ay mas nauna pa nga nahulog ang loob ni Mateo kaysa kay Luna. Noong gabing umamin si Luna sa kanya ay gusto na rin niyang aminin ang nararamdaman niya para sa dalaga. Pero nang ibabaw ang pride niya simula ng gabing yon ay pinagsisisihan niya na ang ginawa niya na yon kay Luna. Ngunit kayong nagbabalik na ito ay hindi na niya papalampasin pa ang pagkakataong ito. Ngayon nga ay pupunta sila sa manufacturing plant ng kumpanya ni Mateo. Nakapunta na si Luna dito ng ilang beses, noong sekretarya pa lang siya ni Mateo. Ngunit sa loob ng 5 taon ay marami na ang nagbago kaya gusto nitong pasyalan. It's been 5 years na hindi ka nakakapunta rito at malaki na ang pinagbago ng planta. Sambit ni Mateo habang naggagala sila sa loob kung saan kasalukuyang ginagawa ang mga bagong release na gadgets. Tumango-tango naman si Luna habang tinitignan ang mga buong paligid. Mukhang malaki nga ang pinagbago nito. Komento ni Luna. Napatingin naman si Mateo sa dalaga. Just like you. Napatigil si Luna sa paglalakad at napalinga rito. Maging si Mateo at ang 2 sekretarya niya na nakatayo sa likuran nila ay napatigil din. Nginitian ni Luna si Mateo. Bakit ikaw, Mr. Mateo? Hindi ka pa rin ba nagbabago? Are you still a billionaire playboy? Nakilala ko noon? No. Mabilis na tugon ni Mateo. I've changed, Miss Luna. For you. Napatikim naman ang 2 nilang sekretarya sa likod at kapwa pinipigilan pa ng 2 ang pagngiti dahil sa narinig. Hindi nagpatinag si Luna kaya mas nilawakan na lamang niya ang ngisi niya sa kanyang labi. Oh, really? Saad ni Luna sa sarcastic na tono. Let's see them, Mr. Mateo. Nauna na muling naglakad si Luna at nakangiti namang sumunod si Mateo sa kanya. Sumunod na rin ang 2 niyang sekretarya na nagkatinginan pa dahil sa kilig sa 2 amo. Sa paggagala nila sa loob ng planta ay may isang empleyado ang lumapit kay Mateo at mukhang may sinasabing problema rito. Napansin ni Luna na balengkinita ang katawan nito at may malalaki ring dibdib na mga tipo ni Mateo. Pinagmasdan niya ang 2 habang kausap nito si Mateo at ang sekretarya nito. Napansin naman ni Mateo ang pagtiting ni Luna sa kanilang 2 ng empleyado niya. Alam niyang tinitignan nito kung maapektuhan siya sa mga ganitong babae. Pero wala lang talaga ito para sa kanya at yun ang gustong patunayan ni Mateo kay Luna. Na siya na talaga ang gusto nitong babae at ang tanging mahal nito. Matapos ang naging usapan na yun ay dumiretso na rin sila sa opisina ni Mateo upang pag-usapan ang iba pang bagay tungkol sa kanilang negosyo. So, your business is to lend money para sa mga nangangailangan na tao, then mag-invest ng malaki sa mga kumpanya? Tanong ni Mateo kay Luna bago ito binigyan ng glass of wine. Tumango si Luna bago uminom ng wine. Yes. Why? Muling tanong ni Mateo. Let's just say, I love helping people. Tugong muli ni Luna. Nabalot silang 2 ng katahimikan. Maya-maya ay tumikhim si Mateo at muli siyang hinarap. Luna, about what happened 5 years ago. I'm really sorry about that. Pag-open muli ni Mateo ng topic. Believe or not, pinagsisisihan ko talaga yon. Si Gerald, gusto din humingi ng sorry sa'yo, pero wala na siyang pagkakataon. Wala siyang chance to meet you. But anyway, I'm sorry for playing your feelings. But believe me, Luna, minahal kita. Hindi lang ako nagpakatotoo sa sarili ko, pero natutunan na kitang mahalin. Nauna pa nga akong mahulog sa'yo eh. Ayoko lang aminin sa sarili ko. But now, ayoko nang palagpasin pa ang pagkakataong to.
Binaba ni Mateo ang glass wine na hawak niya sa lamesa at hinawakan niya ang kamay ni Luna. I love you, Luna Santiago. And I want to make it up. Kung bibigyan mo ako ng chance. Sabi ni Mateo sa malambing na tono. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Luna. Okay. Maikli nitong sagot. Nangunot ang noo ni Mateo sa sinabi ni Luna. What do you mean? Okay, tayo na. Pag-uulit pa ni Luna sa kaswal na tono. Hindi naman makapaniwala si Mateo na ganun kabilis lang niya mapapasagot si Luna. Akala niya ay mahihirapan pa siya rito, na hindi naman niya uurungan kung sakali. Really? Walang pagsidla ng saya ni Mateo dahil sa sinabi ni Luna. Ngumiti lamang si Luna at tumango. Nagulat siya nang bigla na lamang siyang yakapin ni Mateo ng sobrang higpit. Thank you, Luna. Thank you for giving me a chance. Bulong nito kay Luna. I love you. And I will always make you feel my love for you. Hindi na ulit kita sasaktan, pangako. Napairap naman si Luna sa mga sinabi nito, ngunit sumilay ang isang ngisi sa labi niya. Ilang araw ang lumipas simula nang maging sila ni Mateo, at walang araw din itong hindi malambing kay Luna. Mayroon pa ngang bigla na lang itong pupunta sa opisina ni Luna na magdadala ng bulaklak. Minsan naman ay magyayaya ito bigla ng date, agad namang pinagbibigyan ni Luna. Hindi po ba masyadong pinapatagal niyong relasyon niyo ni Mr. Mateo? Nag-aalalang komento ni Hana, sekretarya ni Luna. Ngumiti naman si Luna, saka napatingin sa bintana ng opisina niya. Mas pinapatagal, mas masakit. Anya, saka muling nilingon si Hana. I'm still enjoying na paglaruan siya. Kapag na-bored na ako, I will break up with him. Para maramdaman niya ang sakit na pinaramdam niya sa akin noon. Matamang tinitigan ni Hana ang kanyang amo, saka napabuga ng hangin. May pinadala nga po ulit na bulaklak si Sir Mateo. Ano pong gagawin ko sa mga yun? Tanong ni Hana. Throw it. Ayoko ng basura. Malamig na utos ni Luna na agad namang sinunod ni Hana. Lumipas ang isang buwan simula nang naging sila ni Mateo. Ngayon nabalak na makipaghiwalay ni Luna sa binata. Nandito sila ngayon sa park ni Mateo at kapwa nakaupo lang sila sa isang bench at nakatingin sa paligid. If you don't mind, where have you been in the last 5 years? Pagbubukas ni Mateo ng topic. Sinubukan kitang hanapin matapos mong mawala, pero ni isang impormasyon kung nasaan ka ay wala akong makuha. Saglit na hindi nagsalita si Luna bago siya huminga ng malalim. Nag-focus ako sa sarili ko after that night. Sagot niya. I focus myself on my business. Hindi talaga ako nagpapahanap sa kahit kanino. Ayoko na may makakaabala sa akin. But you know what? I was thankful na sinaktan mo ko nung gabing yun. Kasi kung hindi, baka wala ako ngayon dito. Napatitig sa kanya si Mateo. You've changed a lot. Mahinang sabi ni Mateo kaya napatingin sa kanya si Luna. I'm not saying it's bad, but namimiss ko yung dating ikaw. Napatawa si Luna sa tinuran nito. What the old maid kind of look. Kalimutan mo na yun. That Luna is dead. Pinaglaruan nyo nga lang ang Luna na yun diba? Natigilan si Mateo sa sinabi ni Luna at muling nakaramdam ng guilt. I'm really sorry about that. Habang buhay ko yung pagsisisihan, Luna. Saad ni Mateo. Ilang segundong tumitig si Luna sa mga mata ni Mateo, saka ngumiti. It was hurt that time, Mateo. Pag-amin ni Luna. Really hurt. You were my first heartbreak. Kaya nahirapan ako nung una. But I managed. Now, I'm here. Ako naman ngayon ang dudurog sa'yo, Mateo del Rosario. Kumunot ang noo ni Mateo sa sinabi ni Luna. What? What do you mean? Tumayo si Luna at matapang na hinarap si Mateo. Hindi nawawala ang ngiti nito sa labi. Tingin mo ba talaga ay matapos mo ko saktan at paglaruan noon, di babalik na lang ako sa'yo ng basta-basta at kakalimutan na lang lahat, Mateo? Puno ng pait ni Luna. Pinaglaruan mo ko. Quits na tayo ngayon. Tumayo na rin si Mateo at hinarap siya. Luna, anong ibig mo sabihin?
Lumawak ang ngisi sa labi ni Luna. I just play your game, Mateo. Ako ang naglaro at ikaw naman ngayon ang pinaglaruan. How does it feel, Mateo? How does it feel na ikaw naman ang paglaruan? Masakit ba? I really hope so. Kasi tapos na tayo. I'm sorry. Pero ikaw naman ang nahulog sa bitag ko. Bilog nga talaga ang mundo. Tinalikuran ni Luna si Mateo at iniwan itong luhaan. Isang ngisi ang sumilay sa labi niya, ngunit isa ring luha ang pumatak mula sa kaliwa niyang mata. Kinabukasan ay nagulat na lamang si Luna na nasa harapan ng bago niyang bahay si Mateo at may daladalang bulaklak. Anong ginagawa mo rito? Iritang tanong ni Luna nang labasin niya ito sa gate. Nakangiti namang inabot ni Mateo kay Luna ang hawak nitong bulaklak na parang walang nangyari kahapon at parang walang binitawan na masakit na salita sa kanya. Hindi yon tinanggap ni Luna at nanatiling masama ang tingin niya rito. Sumeryoso naman si Mateo. Hindi ako bibitaw ng ganong kadali, Luna. Matigas na sabi ni Mateo. 5 taon na ang pinalipas at sinayang ko. Hindi na ako ulit magsasayang pa ng panahon. I love you, Luna. At kahit ipagtabuyan mo pa ako ng ilang beses, hindi kita susukuan. Kahit lumuhod pa ako rito ngayon. Umalis ka na, Mateo. Ayoko nang makita ka pa ulit. Matigas na saad ni Luna. Huminga ng malalim si Mateo sa kaunti-unting lumuhod sa harapan ni Luna na ikinagulat naman ng dalaga. Hoy! Anong ginagawa mo? Sigaw ni Luna kay Mateo. Sabi ko, diba? Luluhod ako kung kinakailangan. Lahat gagawin ko, Luna. Just give me another chance to prove my love. Please. Pagmamakaawa ni Mateo. I promise. I will love you right this time. Tumayo ka na riyan. Mahal kita, Luna. Pagmamatigas ni Mateo. Mahal na mahal. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Itatama ko lahat ng pagkakamali ko sa'yo. Kahit sampalin mo pa ako araw-araw. I don't care. Just please, one chance, Luna. Matagal na nag-isip si Luna bago napabuga ng hangin. Napapikit din siya ng mariin bago nagsalita. Fine, one chance. Nung marinig yon ni Mateo ay napangiti siya ng malawak at sa sobrang tuwa ay mabilis siyang tumayo at nabitawan ang dala niyang bulaklak. Mabilis siyang lumapit kay Luna at saka sinunggaban ang mga labi ng dalaga. Sa sobrang gulat ay nanlaki pa ang mga mata ni Luna noong una, ngunit ng kinalaunan ay napapikit na rin siya at tinama ang halik ng binata sa kanya. Doon niya naramdaman na mahal niya nga si Mateo. I love you, Luna. Bulong ni Mateo nang maghiwalay ang mga labi nilang dalawa. Napangiti naman si Luna rito. I love you too, Mateo. Muling siniil ng halik ni Mateo ang pinakamamahal niyang babae. Makalipas ang 2 taon ay nagpakasal na rin silang dalawa at ilang buwan lang ay pinayaan na rin silang dalawa ng kambal na anak, isang babae at isang lalaki. Kamukha natin sila, mahal. Malambing na sabi ni Mateo habang nakatitig sila pareho ni Luna sa kambal nilang anak. Ngiti lamang ang itinugon ni Luna. Hinawakan naman ni Mateo ang kamay ni Luna kaya napatingin si Luna sa asawa. I love you, mahal ko. Bulong ni Mateo sa malambing na boses. I love you too, mahal ko. Buong puso namang sagot ni Luna sa asawa. Inilapit nila ang kanilang mga mukha sa isa't isa at pinagsaluhan nila ang matamis na halik ng kanilang pag-iibigan. Wakas. Maraming salamat po sa muling pakikinig ng aming kwento at dahil dyan, shout out kay Panji de la Cruz from Quezon City, Rona Jean Camaño Gain from Iloilo City, Christine Quijano from Negros Oriental, Annalisa Caday, always listening from Tanay Rizal, Luminada TV from Hong Kong, Jeneline de la Cruz from Leyte, Mary Jane Flores from Singapore, Isa Espiritu from Coral na Bato, San Rafael, Bulacan, Bella Santos of Hong Kong, Genevieve Caraos from San Diego, San Pablo City, Faye Tungulak from Japan. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo dito kay Siren Radio.